Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa inyo Sir Nevkero. Ako nga pala si Jenny, 32 years old at isang kasambahay dito sa Riyadh, Saudi Arabia. 5 buwan na ako dito nang mangyari ang kababalaghang hindi ko akalaing mararanasan ko. Sa totoo lang maswerte ako dahil hindi kagaya ng ibang horror story ng mga OFW sa Middle East na pinagmamalupitan ng mga amo. Napakabait naman ng mag-asawa kong amo. Maayos yung pagkain ko. May sarili akong kwarto at pinagpapahinga ako ng sapat. Hanggang isang araw, biglang naging iba yung amo kong lalaki na si Sir Hashim. Nagsimula yun nang bumalik siya galing sa Albaha. Sabi ni Madam, bumisita lang daw si Sir sa lumang bahay ng pamilya ng mga ito. Pero pagbalik niya, parang hindi na siya yung dating amo kong tahimik at pasensyoso. Kapansin-pansin agad ang bigla niyang pagiging magalitin sa mga bagay na dati naman ay pinagpapasensyahan niya lang. Isang gabi, narinig ko siyang sumisigaw mag-isa sa sala. Parang may kaaway. Pero nang silipin ko naman ay tahimik lang siyang nakaupo sa sahig at nakatitig sa dingding. Kinabukasan ay tinanong ko si Ma'am kung okay lang ba si Sir dahil kakaiba sadya yung mga kilos niya. Sabi ni Madam ay baka sobrang pagod lang dahil sa tinrabaho sa bahay ng mga ito at sa biyahe na rin. Pero pansin ko talaga na parang may tinatago si Madam. Doon ako nagsimulang maging mapagmatsyag sa bahay. Tuwing madaling araw, naririnig ko yung malalim na pagbulong mula sa kwarto ng mag-asawa. Alam kong Arabic ang sinasabi pero hindi ko maintindihan dahil hindi naman ako magaling magsalita ng Arabic. Isang gabi nga ay sinubukan kong idikit ang tenga ko sa pinto nila. Kung kailan nakalapit na ako, ay tsaka naman yun biglang bumukas. At sa dilim ng kwarto, nakita ko si Sir na nakaluhod sa sahig, nakanganga at umiiyak habang nakatirik ang mga mata na namumuti na. Nakatayo si Madam sa likuran niya na nanginginig. Napatakbo tuloy ako pabalik sa kwarto nang nanginginig din. Hindi ko alam kung nakita nila ako, pero kinabukasan naman ay wala silang nabanggit tungkol sa nangyari ng nagdaang gabi. Parang walang nangyari. Nakathob si Sir. Maayos naman siya at tahimik. Pero nang ngumiti siya sa akin, ay nakita ko yung mga ngipin niyang parang mas mahahaba kaysa dati. Natigilan ako. Pagkurap ko ay naging itim ang buong mga mata niya. Tumakbo ako papunta sa kusina at lumabas lang ako nang tawagin ako ni Madam. Simula noon, hindi ko na masyadong kinakausap si Sir. Si Madam naman, panay ang tanggi na may mali sa asawa niya. Kahit nagsumbong na ako sa nakita ko, ay sinabi lang niya na huwag akong magpapagutom at magpupuyat. Pero isang gabi, ginising niya ako at doon niya inamin na may problema nga si Sir. Sinama niya ako sa kwarto nila. Nakahiga si Sir sa kama. Nakatali yung mga kamay at paa gamit ang puting tela. Nanggigigil siya. Nagsisisigaw pero iba ang boses niya. Para siyang 2 taong nagsasalita ng sabay. Pero ang napansin ko, parang nagmumumug ang boses noong isa. Sabi ni Madam ay may sumanib daw na jinn kay Sir nang manggaling ito sa kanilang bahay sa Albaha. May inalis daw na mga sagradong bagay si Sir doon sa bahay nila at yun ang naging daan para mapasok siya ng jinn. Nagsalita si Sir at ang sabi niya ay hindi siya aalis. Ang lalim ng boses niya, yun ngang parang nagmumumog. At mula sa likod niya, parang may usok na lumabas na pumuno sa buong kwarto. Sa takot ko ay nagtago ako sa likod ni Madam at humawak din ng Quran na hawak niya. Hindi ako Muslim pero naniniwala akong may bisa ang panalangin. Binasa ni Ma'am ang ilang sura habang ako ay umusal ng sarili kong panalangin. Biglang sumigaw si Sir. Umuga ang kama. Mula sa bibig niya ay lumabas ang itim na usok na hugis mukha na walang mata. Nakangiti ng matalim at nakalabas ang mahabang dila. Nung mawala yung usok ay nawalan ng malay si Sir. Akala ko nga patay na siya. Pero buhay pa naman pala.
tahimik lang. Nung magkamalay si Sir, ay wala raw siyang naaalala sa nangyari. Sabi ni Madam, nilinis na raw nila ang bahay at nagpatawag ng imam. Nagpa siya akong magpaalam pagkaraan ng 1 buwan. Hindi ko sinabi kay Madam ang totoong dahilan. Pero mula ng gabing yun, gabi-gabi ay nakikita ko sa panaginip ko yung usok na lumabas kay Sir. Nakangiti pa rin at natatakot akong bumalik yun. Hello po Sir Neb, pa-shoutout naman po sa akin. Ako nga pala si Obet. Bukod po sa shoutout ay may ikukwento rin sana ako. Pero hindi ko ito aktual na karanasan, kundi ng isang kaibigan. Isang Amerikanong katrabaho ko rito sa Qatar. Siya po si Abe. Okay naman yan si Abe, pero may isang kwento siyang hindi ko makalimutan. Kinuwento niya sa akin to. Isang gabi habang nasa break kami sa site. Nangyari daw ito noong ginanap dito sa Qatar ang FIFA World Cup. 3 silang Amerikano na magkakasama noon. Yung 2 pinsan niya na dumayo pa talaga para makanood ng World Cup, sina James at Rob. First time daw sa Middle East noong 2, kaya habang nanonood sila ng game ay super tourist mode sila. Doon nila nakilala si Karim, isang Qatari national na kaedad lang nila. English speaker, alta pero approachable. Pagkatapos ng game, niyaya sila ni Karim na magparty sa bahay ng mga ito. Since si Abe ang sanay rito sa Qatar, ay pumayag siya. Hindi naman daw sila nagdududa dahil maayos ang kilos ni Karim. Magalang at mukhang galing din sa magandang pamilya. Sumakay sila sa SUV ni Karim at dumiretso sa isang exclusive na residential compound. Ang laki raw ng bahay. May fountain at isang pagkalaki-laking pool. Pagpasok nila, nagsisimula na yung party. Yung ibang naroon ay mukhang mga expat din. May mga Arabong babae at lalaki, pero lahat naka-western outfit. Habang tumatagal ang party, dumadami rin ang inumin. Hindi gaanong nagpakalango si Abe dahil syempre kahit papano ay nag-iingat siya. Palinga-linga lang daw siya at pinagmamasdan yung mga tao. Hanggang sa may napansin siyang babae. Maganda, as in model level daw ang itsura. Nakaputi ito na dress tapos may pulang scarf sa buhok. Palakad-lakad lang daw at patingin-tingin sa mga nagpa-party. Tinignan daw niya mula ulo hanggang paa kasi ang ganda talaga. Balak daw niya sanang magpakilala. Hanggang sa napatingin na siya sa mga paa nito. Kinusot-kusot pa raw niya yung mga mata niya. Naisip pa nga raw niya baka tinamaan na rin siya ng alak kahit konti lang naman ang ininom niya. Nakayapak daw yung babae. Tapos may balahibo mula sa mga binti hanggang hita. Ang matindi ay yung mga paa nito, split hooves, parang yung paa ng kambing. Akala niya siya lang ang nakakita, pero biglang sumigaw si James habang natatawa. Tinuro daw yung paa ng babae at pinagsigawan na parang paangaraw ng kambing. Tumahimik ang party at biglang lapit si Karim sa kanila at tinatanong kung ano ang sinasabi nila. Nung ipaliwanag daw ni na Abe ang nakita nila ni James at tinuro yung babae, ay nakatigil at nakatitig lang ito sa kanila. Bigla silang hinila ni Karim palabas ng party. Dinala sila sa isang maliit na silid malapit sa kusina. Doon nito ikinuwento ang totoo. Ayon kay Karim, ay isang jinn ang babaeng yon. Wala raw nag-imbita rito, pero dahil isa nga itong jinn, ay papasok ito kung kailan ito gusto. Ang masaklap pa raw doon, masamang pangitain ng jinn at nangangahulugan ito ng kamatayan. Iniwan sila ni Karim. Ilang minuto lang ang lumipas, pero para daw sa kanila, parang 1 oras na. Naririnig nila ang boses ni Karim doon sa labas na nagmumura. Parang may kinakausap. May tunog ng mga basag na bote. Hanggang sa sumigaw na ito. Maya-maya, bumukas ang pinto.
Pumasok si Karim. Pawis na pawis at nanginginig ang kamay. Pinaaalis na sila nito at binigyan sila ng isang mahabang bakal na tubo na itaas daw nila sa kanilang mga ulo. Dinala sila ni Karim pabalik sa kotse. Halos hindi na sila nag-usap. Nung makauwi sila sa apartment ni Abe, ay parang doon lang nila na-realize kung ano ang panganib na natakasan nila. Noon lang naalala ni Abe na masamang espiritu ang jinn na kaya silang gawan ng hindi maganda. Isang linggo ang nagdaan ay napabalita ang isang misteryosong pagkamatay sa malapit sa residence ni Karim. At ang sabi ni Abe ay nakita niya sa party yung taong namatay na yon. Halos kapitbahay lang pala ito ni Karim. Parang pinatunayan lang yung sinabi ni Karim na pangitain ng kamatayan ang jinn. Pakitago na lang ako sa pangalang Mavi. Dati akong OFW sa Riyadh. 7 taon din akong nagtatrabaho bilang maintenance staff sa isang private compound doon. Taong 2017 nang mangyari ang kababalaghang ikukwento ko. Ilang buwan pa lang ako noon sa Saudi. Nasa night shift ako sa trabaho. 3 kami bali. Ako, si Raul na isang kapwa Pinoy at si Arshad na Pakistani. 2:00 ng madaling araw. Nag-ikot ako mag-isa para magsara ng mga ilaw sa likurang bahagi ng compound. Tahimik yung paligid at malamig ang hangin mula sa disyerto. Nung mapatay ko na yung mga ibang ilaw na nalimutan kong patayin at tinira na lang yung mga hinahayaan talagang bukas sa gabi, ay tsaka ako may nakita. Sa ilalim ng malaking palm tree sa likod ng compound, may babaeng nakatayo. Nakasuot siya ng itim na abaya. Yun bang common na kasuotan talaga ng mga babae sa Middle East? Nakayuko lang ito at parang humahagulgol. Sa una inakala ko na isa sa mga bagong kadama o kasambahay. Karaniwan na kasing may dumarating o umaalis na staff na hindi na rin namin nalalaman. Nilapitan ko siya at sinabihan ko na bawal siyang lumaboy-laboy dahil gabi na nga. Pero hindi siya sumagot. Lalapit pa sana ako nang mag-angat ito ng ulo. Doon na ako natigilan. Sir Neb, wala siyang muka. Puti lang ang kabuuan. Parang balat na walang butas. Walang mata, ilong o bibig. Parang kumikinang pa sa liwanag ng poste ng ilaw. Pero kahit walang mata, ramdam ko na parang nakatitig siya sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko at hindi ako nakagalaw. Hindi ako makapagsalita. Parang naubos bigla ang lakas ko. Nakatayo lang ako, tulala, habang unti-unting tumatalikod sa akin yung babae at humahakbang papunta sa mas madilim na bahagi ng compound. Nung mawala ito sa anino ng mga puno, ay tsaka lang bumalik ang ulirat ko. Nagtatakbo ako pabalik sa guardroom. Pagkakita sa akin ni Raul ay pinagtawanan pa ako. Putlang-putla raw ako at parang nakakita ng multo. Hindi agad ako nakasagot dahil bigla akong inubo ng inubo. Para ba akong nasa mid sa sarili kong laway dahil sa pagkatulala. Nung medyo humupa na yung kaba ko, ay sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Biglang nawala yung tawa niya. "Nakita mo na pala," sabi niya. "Kwento yan dito ng ibang staff. Ako magdadalawang taon na ako dito. Pero buti na lang at hindi ko pa siya nakikita. Ang malas mo naman." Natatawa pa uli niyang sinabi. Ang sabi pa ni Raul, matagal na raw ang multo na yon. Kwento raw ng mga dati pang trabahador. May kadama noon na pinagbintangang nagnakaw ng mga alahas ng amo. Hindi raw na-report sa pulis. Pero nawala na lang bigla yung babae. Hanggang isang araw, umalingasaw ang masangsang na amoy mula sa garden. Doon sa ilalim ng palm tree kung saan ko nakita yung babae. May nahukay na bangkay. Hindi na raw na-identify dahil sunog ang muka. At magmula noon,
nagpaparamdam na raw yung babae. Hindi kasi nabigyan ng hustisya ang kamatayan niya dahil walang nakulong. Alam ng iba pang mga kadama kung sino yung babaeng nagmumulto at alam din nila kung sino ang pumatay rito, pero hindi yun nakulong. Yun na ang una at huling beses kong nakita ang multo ng babaeng yon. Pero si Raul na nagyayabang na kesyo mas matagal pa siya dito sa akin pero hindi pa napagpapakitaan ay nasampulan. Ilang araw lang matapos kong makita yung babaeng walang muka ay nagkwento si Raul na may kumakatok daw sa bintana ng kwarto niya ng 3:00 ng madaling araw. Pagsilip niya ay may babaeng nakaitim at nakatalikod ang nakatayo sa labas ng bintana. Ang masaklap ay nasa 2nd floor ang kwarto naming mga gwardya at wala naman kaming terrace. So saan nakatayo yung babae? Hindi raw siya nakatulog noong buong gabi. Si Arshad naman, minsang nag-CR ng madaling araw ay napasigaw. Nang tinanong namin kung bakit, meron daw babaeng nakayuko sa likuran niya pero walang muka. Pareho nang nakita ko. Nagsasalita raw ito sa kapareho niyang lengguwahe at humihingi ng tulong. Doon namin nalaman ni Raul na Pakistani na kadama pala yung nagmumulto. At dahil napapadalas ang pagpapakita nito, ay hindi ko na rin kayang mag-ikot ng mag-isa tuwing gabi. Palagi kong sinasama si Raul o Arshad na kagaya ko ay naduwag na rin. Sa awa naman ng Diyos ay hindi ko na uli nakita yung babaeng yon hanggang sa matapos na ang kontrata ko nitong 2024. Pero si Arshad maagang nag-resign. Siya raw kasi talaga ang binubulabog noong babae dahil siguro magkababayan sila. Magandang araw po sa mga nakikinig ng Pinoy Creepypasta. Ako po si Lani. Mahigit 1 dekada ng OFW sa iba't ibang bansa. Pero kahit saang bansa ako nakarating, ay iisa ang trabahong pinapasukan ko, DH. Pero sa ilang beses ko ng pamamasukan, ay hindi ko makakalimutan ang naging karanasan ko sa mag-asawang Arabo sa Madina, KSA. Sila ay sina Madam Hesa at ang asawa niya na si Sir Khalid. May 3 silang anak pero madalas nasa school o kaya sa mga lola nila. Bali ako lang talaga ang naiiwan sa bahay at si Madam kasi si Sir ay nasa trabaho. Isang araw inutusan ako ni Madam na linisin yung kwarto sa pinakadulo ng bahay. Yung dati raw kwarto ng pinsan niya na matagal nang patay. Namatay daw sa sakit. Hindi ko na tinanong kung anong sakit kasi parang ayaw din niyang pag-usapan. Pero bago ko linisin ang kwarto, ang bili niya wag ko raw gagalawin yung kahon sa ibabaw ng aparador. Wedding dress daw kasi yun ng pinsan niyang namatay. Sa totoo lang Sir Neb, kinilabutan na ako agad pagkasabi ni Madam noon. Pakiramdam ko kasi ay may hiwagang nakabalot doon. Pero syempre bilang kasambahay, trabaho ko lang ang sumunod sa utos. E di sige, nilinis ko yung kwarto pero iniwasan ko talagang galawin kahit tignan man lang yung kahon na yun. Gabi na nung matapos ako. Habang nagva-vacuum ako ng koridor papunta sa kusina, parang may narinig akong tunog mula sa kwartong nilinisan ko. Parang tunog ng naglalakad na nakatakong tapos dahan-dahan. Pero parang tunog din ng kumakatok pero hindi naman sa pinto. Napahinto ako sa ginagawa ko at nakinig. Maya-maya ay nawala yung tunog kaya binaliwala ko na lang. Pero sa totoo lang ay nagsitayuan ang mga balahibo ko sa braso. Kinabukasan habang naglalaba ako sa likod, bigla na lang bumukas yung pinto ng kwarto sa dulo. Walang tao sa loob pero nakita ko na may damit na kulay dilaw ang sumasayaw sa loob. Para yung suot ng isang babae pero hindi ko naman nakita ang may suot. Talagang yung damit lang ang sumasayaw kaya napasigaw ako. Nung tumakbo si Ma'am ay kinalma niya ako pero pinikit ko lang ang mga mata ko habang nakaturo sa kwarto at sige sa pagsigaw.
Sabi ni Madam ay wala naman daw siyang nakikita. Kaya unti-unti akong dumilat at tinignan ng kwarto. Nakasarado na uli ang pinto noon. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako. Pero yung takot ko noon totoong totoo. Kinagabihan narinig ko yung bunsong anak ni na Madam. Katatapos lang nilang kumain ng dinner noon. At ako ay naguhugas ng pinagkainan nila. Umiiyak yung batang lalaki habang sinasabi na natatakot daw siya. Hindi ko na lang pinansin dahil yun lang naman halos ang naunawaan ko sa sinasabi niya. Sina Madam at Sir, kinakausap siya. Pero ang bilis nila magsalita kaya hindi ko na maintindihan. Limitado lang kasi yung nauunawaan ko sa lengguwahe nila. Pero parang nagtatalo na sila. Kinabukasan sobrang aga pa. Natutulog pa nga ako. Nagising ako sa pagtatalo na naman ni na Madam at Sir. Lumabas agad ako ng kwarto dahil naisip kong baka kaya sila nag-aaway ay dahil wala pa akong naihahandang almusal. Pero pagkita ko sa cellphone ko ay ayun nga at napakaaga pa. Mag-aalas 3 pa lang ng madaling araw. Sinilip ko na lang sa sala yung mag-asawa at doon nga ay mas naunawaan ko ang pinagtatalunan nila. Yung kwarto raw ng namatay na pinsan ni Madam, dapat daw ay hindi yun binuksan at nilinis dahil gumagala ang kaluluwa ng namatay. Grabe yung kilabot ko noon. Doon ko lang nalaman na hindi pala sa sakit namatay ang pinsan ni Madam. Pinilit pala niya itong ipakasal sa isang matanda kapalit ng pera para sa negosyo nila. Nagpakamatay daw yung babae sa mismong kwarto na yon. Suot yung dilaw na damit na binili ni Madam para sa kasal. Magmula nang mamatay yung pinsan ni Madam ay hindi pa nila uli binubuksan ang kwarto na yon. Sa loob nga ng ilang buwan ko sa kanila ay never pa pinalinisan sa akin ang kwartong yon. Iisang beses lang at parang nabulabog ko pa nga ang kaluluwa ng pinsan ni Madam. Hindi na ako nakatiis. Humingi ako ng transfer sa agency. Pero bago ako umalis, nung huling gabi ko roon, habang nag-iimpake ako ng gamit, bigla na lang bumukas yung pinto ng kwarto sa dulo. Hindi ko nilingon, pero sa sulok ng mga mata ko ay nakikita ko na sumasayaw na naman yung dilaw na damit. Napaluha na lang ako noon at nagdasal ng ama namin. Pagkatapos kong mag-impake ay tumakbo ako palabas ng bahay at doon na ako natulog sa quarters ng driver. Ilang kadama pa na kapwa Pinay ang pinadala ng agency namin kina Madam Hesa. Nakilala ko ang mga yon at halos lahat sila ay hindi rin nakatagal dahil may nagpaparamdam nga raw. Hi po Sir Neb, ako nga pala si RV. May share sana akong kwento na nangyari noong nasa high school pa lang ako. Ito ay kwento ng aking lolo Perde tungkol sa dati niyang tenant. Mga early 2000 ito nangyari sa isang barangay sa Tanawan, Batangas. May apartment dito sa Tanawan si lolo. 8 pinto yun at sa ngayon ay mas madalas na Airbnb na. Pero noon talaga lahat ng pinto ay paupahan at may kontrata sila na 4 months ang pinakamaiksing stay. Maliban sa pang-9 na pinto na siyang tinutuluyan ni lolo. Ang pamilya niya kasi ay sa Lipa nakatira. Narito lang siya sa Tanawan para i-manage yung apartment. May isang umupa noon sa apartment ni lolo na isang Arabo. Sabi ni lolo, sa tinagal-tagal na ng paupahan niya, ay first time na may umupang dayuhan. First time din na nagkaroon ng kababalaghan na tumagal din ng ilang taon bago tuluyang naglaho. Kwento ni lolo, marami raw expat sa Batangas noong panahon na yon sa hindi niya malamang dahilan. Basta isa sa mga foreigner nga na dumating sa Tanawan ay yung nangupahan kay lolo. Natawagin na lang nating Jamil. Payat daw ito, maputi, matangkad, parang nasa 30 anyos at ang bigat ng amoy ng pabango. Mabango naman daw pero sobrang lakas ng amoy na masakit sa ilong. Maayos naman daw itong makipag-usap kahit putol-putol ang English. Nagbayad agad ng 3 buwang advance, cash at dolyar pa.
Sa simula ay wala naman daw reklamo si Lolo kay Jamil. Tahimik daw ito at hindi palalabas. Kung lumabas man ay laging gabi na. Mga bandang 9:00 o 10:00. Laging nakaitim na jacket kahit mainit. Ang sabi ni Lolo ay hindi nagbubuhay ng ilaw sa unit nito si Jamil. Kasi hodang gabi na at walang liwanag na nagmumula sa mga bintana ng unit nito. Pero alam naman daw ni Lolo na nasa bahay ito dahil naririnig siyang nagsasalita sa loob. Minsan Arabic, minsan parang boses ng babae. Hindi naman nakikialam si Lolo dahil ayos naman daw magbayad at wala namang nakakasangkot ang gulo si Jamil. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang magsimulang magreklamo ang mga katabi nitong umuupa. Sabi raw noong nakatira sa katapat na pinto ng unit ni Jamil ay may nakita ang anak niya. Katanghali ang tapat ay may nakatayo raw sa labas ng bintana ni Jamil. Walang muka pero nakapustura ng pang-Arabo. Yung may nakabalot sa ulo. Pinuntahan daw ni Lolo si Jamil para linawin ang sinasabi ng tenant na nagsumbong. Kinatok ni Lolo ang pinto ni Jamil pero walang sumagot o nagbukas. Hindi tumigil sa kakakatok si Lolo dahil alam daw niyang nasa loob si Jamil. Amoy na amoy daw kasi niya yung matamis at masangsang na pabango. Pero nung mga sandaling yon ay mas matindi ang naaamoy ni Lolo. Para daw pinagsamang insenso at nabubulok na prutas. At yung pinto, malamig sa pakiramdam. Parang may aircon sa loob kahit wala namang linya ng aircon sa unit na yon. Nangawit na lang si Lolo pero hindi lumabas si Jamil. Kaya umalis na lang siya. Kinagabihan naman ay sinadya niyang abangan kung kailan darating si Jamil. Inabot na ng 11:00 ng gabi sa paghihintay si Lolo. Kaya isasara na raw sana niya yung pinto. Pero tsaka naman niya natanawang paparating si Jamil. Babatiin daw sana niya pero napakunot noon na lang siya dahil sa tingin niya ay hindi naglalakad si Jamil. Hindi ito humahakbang kundi parang dumudulas o lumulutang. At sa liwanag ng poste parang wala itong anino. Kinusot ni Lolo ang kanyang mga mata at wala na si Jamil. Naisip niyang baka namalikmata lang siya dahil sa antok. Kaya tuluyan na niyang sinara yung pinto para makatulog. Pero doon na nagsimulang magbago ang takbo ng paupahan ni Lolo. 3 tenant na ang bigla ang umalis. Yung pang-4 na huling umalis ay sinabing tuwing gabi ay nakakarinig ito ng umiiyak na babae. Sinabihan pa siya na mag-iingat kay Jamil dahil iba ang kutob nito sa nasabing dayuhan. Pati yung asong ligaw na palaging pumapasok sa compound at pinakakain ni Lolo biglang ayaw na raw pumasok. Hanggang doon na lang ito tumatambay sa may tindahan sa labas at doon nakikikain. Yung 8 pinto ng apartment na dati ay 5 ang may laman ay naging si Jamil na lang ang tenant. Aalog-alog daw sina Lolo doon. Bukod sa minsang inakala ni Lolo na namalikmata siya sa nakitang tila paglutang ni Jamil, ay wala na siyang kakaibang napuna rito. Pero napapaisip na raw siya kung ano ba ang tinutukoy ng huling tenant na mag-iingat siya sa lalaki. Hanggang isang madaling araw ay nagising daw si Lolo Perde sa sunod-sunod na katok. Naalimpungatan siya kaya bumangon siya at dumiretso sa pinto. "Sino ba yan?" sabi ni Lolo. "Dis oras na ng gabi. Ano bang kailangan mo?" Hindi kaagad nagbukas ng pinto si Lolo. Hinintay niyang sumagot ang kumakatok. Pero katok lang uli ang tugon noon. Doon na raw nahulas ang antok ni Lolo dahil hindi sa pinto nagmumula ang mga katok kundi sa bintana. Sa bintana ng kwarto niya. Kakaba-kaba si Lolo kaya kinuha niya yung katana na siya lang ang nakakaalam kung saan niya tinatago. Hinawi niya yung kurtina at inihanda ang sarili sa makikita sa salaming bintana. Nakahinga siya ng maluwag nang wala namang makitang tao sa labas. Pero natanawan niya ang bandang likuran ng unit ni Jamil at sa bintana noon ay meron siyang naaninag. Unang beses niyang nakita
na may ilaw sa unit ni Jamil. Walang kurtina ang bintana nito kaya naaninag niya ang ganap sa loob. Kahit na malabong jealousy ang salamin noon. May nakasabit daw na kung ano sa malapit sa bintana. Pero sa galaw noon ay parang tela ang tingin ni Lolo. Parang turban daw ng mga Arabo. At may anino sa loob na hindi hugis tao. Para daw hayop na nakayuko. Pero maliit ang ulo at mahaba ang katawan. Hindi niya mawari kung ahas o bayawak. Inaaninag pa ni Lolo kung ano ang nakikita niya nang bigla namang mamatay ang ilaw sa kwarto ni Jamil. Binaba na lang muli ni Lolo ang kurtina at siniguradong nakakandadong mabuti ang lahat ng bintana niya at pinto. Kinakabahan na raw siya kay Jamil. Kinabukasan, pinuntahan ni Lolo ang Arabo. Sinama niya yung dalawa niyang anak na sina Tito Rico at Tito Ebe. Pinauwi niya talaga ang mga ito kahit may trabaho pa sa lipa. Nagpumilit silang makapasok sa unit kahit ayaw yung buksan ni Jamil. Nung mapuwersa nilang mabuksan ang pinto at maitulak ang lalaki na hinaharangan sila, ay halos masuka raw sila sa amoy na sumalubong. Amoy patay. Ang buong unit ay tadtad ng mga bote ng kung anong likido na iba't iba ang kulay. May mga nakasabit na tela na may sulat na hindi maintindihan at sa gitna ng kwarto may bilog na itim sa sahig na parang sinunog na goma. Ora mismo ay sinabihan na ni Lolo si Jamil na kailangan na nitong umalis at lumipat. Hindi raw kumibo si Jamil. Nakatingin lang sa kanila pero bago sila umalis nila Tito ay may sinabi itong nagpakilabot sa kanila. Sabi raw ni Jamil ay hindi ito pwedeng umalis dahil may kulang pa. Kung ano man ang tinutukoy nitong kulang pa ay hindi nila alam at hindi na inalam pa dahil dali-dali na silang umalis para mag-file ng blatter sa barangay at nang mapilit itong paalisin. Pero bago pa man umabot sa legal, bigla na lang nawala si Jamil. Nalaman na lang ni na Lolo na noong nagpunta sila sa barangay ay may mga kumuha ng gamit nito. Iniwan pang bukas ang unit. Nung bumalik si na Lolo ay wala ng lahat ng bote at mga tela. Pero naiwan yung itim na marka sa sahig. Hindi na matanggal kahit anong kuskus. Simula noon, wala nang gustong umupa sa unit na naiwan ni Jamil kahit ibaba pa ang renta. Lahat daw ng tumitingin doon ay umaatras at parang natatakot. Sabi ng ilan, mabigat daw ang hangin sa loob. Parang nakakasakal at masikip sa baga. Pinafungsoy yon ni Lolo at pinabless pa sa pare. Pinaklens din sa mga albularyo. Pero halos ilang taon din bago may makatatag na manirahan sa unit na yon. Wala naman daw napansing kakaiba yung tenant na yon at hindi rin nagreklamo hanggang sa umalis din ito makaraan ng ilang taong pangungupahan. Sa ngayon ay wala nang bakas ng kahit na anong hiwaga ang unit na yon. Minsan na rin kaming nakitulog doon at wala namang paramdam o ano. Si Lolo hindi niya alam kung anong misteryo ang ginawa at iniwan doon ni Jamil. Hindi na rin niya nalaman kung anong klaseng tao si Jamil dahil biglaan nga itong nawala. Pinagpapasalamat na lang niya na walang masamang nangyari sa kanya o sa kanyang mga tenant sa panahong kasama nila si Jamil. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday ang napakaganda at napakasexy na si Ma'am Dimples Yumi o si Ma'am Juliet o si Ma'am Pops Fernandez. Isa po sa matagal ng supporter natin dito sa horror community yan si Ma'am Dimples. 25 years old na po si Ma'am Dimples Yumi. Muli po, happy birthday po sa inyo Ma'am Dimples Yumi. Maraming salamat po sa suporta nyo sa buong horror community. Tapos po pinapabati ni Ma'am Dimples Yumi, ka-birthday niya po. Happy birthday sa'yo, Pio Bringuela. Siya po yung anak ni Sir Paul ng Creepy Macpansit. Ka-birthday mo pa si Ninang Dimples mo ah. Happy birthday sa'yo, Pio Bringuela.
Muli po, happy birthday kay Ma'am Dimple Siumi at kay Pio Bringuela. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero, magandang gabi po sa inyong lahat.